Madalas nilang itanong sa akin kung ano ang sikreto ng kumpanya ko, nakangiting sabi ni Jose sa harap ng kamera. Marahan niyang inayos ang kumikinang at mamahaling Rolex sa kanyang pulso. Sa labas ng salaming bintana ng kanyang penthouse office, tanaw ang buong kalakhang Maynila na tila mga maliliit na langgam na lamang. Mr. CEO, patuloy niya, ginagaya ang tono ng mga reporter. Paano raw ba namin nagagawa ang 1-hour inter-island delivery mula Batanes hanggang Jolo na walang eroplano at walang traffic? At higit sa lahat, paano namin nabili ang mismong building ng pinakamalaking kalaban namin na dating nakatayo dyan sa tapat? Humigop siya ng umuusok na kape. Mainit ito at nagbibigay ng kapanatagan, ngunit unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Napalitan ito ng isang malalim at mabigat na pagbabalik-tanaw. Tumingin siya ng diretso, tila tumatagos ang mga mata sa lens. Pero hindi ako nagsimula sa tuktok. Walang bintong kutsara sa bibig ko. 2 taon na ang nakararaan. Isa lamang akong hamak na delivery rider ng Goliath Express, ang dating hari ng industriya. Lumaki si Jose sa isang maliit na bahay sa iskinita kung saan tumutulo ang bubong tuwing umuulan. Habang isinusuot niya ang kanyang kupas at may kaunting manchas pang uniforme sa harap ng kanilang basag na salamin, bumalik sa isip niya ang kanyang kabataan. Bata pa lang siya, sanay na siyang magsabit ng mabibigat na labada ng kapitbahay, magtinda ng yelo sa kanto at maghatid ng pagkain lamang para makatulong. Isinakripisyo niya ang sariling pangarap na makapagtapos agad ng kolehiyo para lang maitawid ang pamilya. 4:00 pa lang ng madaling araw. Madilim pa ang iskinita at taning ang aandap-andap na bumbilya sa kanilang maliit na kusina ang nagbibigay ng liwanag. Suot na ni Jose ang kanyang kupas at may kaunting manchas pang uniforme. Habang inaayos niya ang kanyang gamit, narinig niya ang mahinang yabag at ang pamilyar na pag-ubo ng kanyang ina mula sa kabilang silid. "Jose, anak, madaling araw pa lang aalis ka na." Mahinang tawag ng ina, bakas ang pait at pag-aalala sa mukha. "Gabi ka na nakauwi kagabi, halos 4 na oras ka lang natulog. Magpahinga ka pa ng konti, iho, baka antukin ka nin sa daan." Lumapit si Jose at kinuha ang kamay ng ina para magmano. "Kailangan po ma, marami akong load na parcels ngayon. Kapag hindi ako maagang pumila sa workhouse, mapupunta sa malalayong ruta ang mga madadaling i-deliver." Pero delikado ang magbiyahe ng inaantok Jose. Pagpupulitin ng ina, hawakan ang braso ng anak. "Isang pikit mo lang sa motor, buhay mo ang kapalit. Magkape ka muna ng maigi." "Huwag kayong mag-alala ma, sanay na po ang katawan ko." Pilit ang ngiting sagot ni Jose para hindi na ito lalong mag-alala. Ngunit ang totoo, nananakit ang bawat kalamnan niya. Ang buhay ni Jose ay isang walang katapusang siklo. Madaling araw ang alis, hating gabi ang balik. Kailangan niyang maubos ang lahat ng parcels na naka-assign sa kanya sa loob ng isang araw, dahil ang bawat failed delivery ay bawas sa kanyang kakarampot na komisyon. Napatingin siya sa lamesa kung saan nakasubsob ang kanyang kapatid na si Lina sa kanyang mga libro. "Kuya," bulmong ni Lina na nagising sa usapan, "bukas na ang deadline ng tuition ko. Kapag hindi tayo nakabayad, hindi ako makakakuha ng exam permit." "Lina, mag-aral ka lang. Ako ang bahala," sagot ni Jose bago binalingan ng kanyang bunsong kapatid na si Marco na mahimbing pang natutulog at nananaginip na maging piloto balang araw. Binitbit ni Jose ang dambuhala niyang delivery bag at lumabas sa madilim na iskinita. Kaya naman kada delivery, bawat pihit ng silinyador ng kanyang lumang motor sa gitna ng baha, sinasabi niya sa sarili, "Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng mapagod." Dahil hindi lang mga simpleng parsel ang pasan niya sa kanyang likuran, kundi ang matrikula ni Lina, ang nagpapahabang buhay na gamot ng ina at ang mga pakpak ng pangarap ng buong pamilya. Noong partikular na gabi ng Setyembre, nakataas ang signal number 3 sa buong Kamaynilaan. Umuungal ang hangin na tila isang galit na halimaw,
at abot dibdib ang baha sa mga madilim na kalsada. Wala nang ibang sasakyan sa daan. Taning si Jose na lamang na pilit itinataboy ang kanyang namatay na motorsiklo sa gitna ng rumaragasang tubig. Kailangan niyang matapos ang kanyang kota noong gabing iyon dahil kinabukasan na mismo ang huling araw ng bayaran sa tuition ni Lina. Kapag hindi siya nakapagrimit ng pera pag-uwi, tuluyan ng mapuputulan ng exam permit ang kapatid niya at masisira ang pinaghihirapang semestre nito. Bawat hakbang ni Jose sa baha ay isang desperadong laban. Nanginginig na ang kanyang mga kalamnan sa sobrang lamig. Ngulit bago pa man siya naging napakayaman at tanyag, likas na ang purong kabutihan sa puso niya. Sa gitna ng bagyo, paulit-ulit na tumawag ang system dispatcher ng Goliath Express para i-cancel na ang malayong delivery. Pero nang makita ni Jose sa waybill na maintenance medicine para sa puso ng isang matanda ang laman ng isa sa mga parcel, naalala niya ang sariling inang may sakit. Inuna niya itong i-deliver kahit alam niyang malulugi siya sa oras at malamang ay babawasan ang kanyang kota. "Maraming salamat, iho! Akala ko hindi aabot ang gamot ko ngayong gabi." Nanginginig na sabi ng matandang lalaki habang inaabot ang maliit na kahon sa pinto ng isang luma at madilim na bahay. Gumiti lang si Jose kahit hapong-hapo na siya. "Walang anuman po, Lolo. Uminom niya po kayo at magpahinga." Pabalik, habang naglalaad siya sa ilalim ng isang tulay, may nadaanan siyang batang lansangan na nakabaluktot, yakap ang sarili at nanginginig sa ginaw. Kumakalam na ang sikmura ni Jose sa tinding gutom dahil tanghalian pa ang huli niyang kain. Pero walang pag-aalinlangan ay dinukot niya sa kanyang bulsa ang isang balot ng pandesal na sana'y kakainin niya para magka-enerhiya at ibinigay sa bata. Nang mas lumakas palalo ang buhos ng ulan, napansin niyang unti-unting tumatagos ang tubig sa siwang ng kanyang lumang delivery bag. Walang pag-aalinlangan ay hinubad niya ang sarili niyang kapote at maghigpit na ibinanot sa mga karton ng parcel. Mas pinili niyang mabasa hanggang buto, mga tug sa tinding lamig at saluhin ng malayelong sakit ng ulan. Maingatan lamang ang mga gamit na ipinagkatiwala sa kanya. Kinabukasan, pagdating niya sa malamig at malinis na opisina ng Goliath Express, basang-basa pa rin siya, amoy putik at halos hindi na makatayo sa pagpagod. Dala-dala niya ang ilang parcel na hindi niya na kayang maihatid. Umaasa siyang maiintindihan ng pamunuan ang kanyang sitwasyon. Nakangiti pa siyang pumasok, umaasang makukuha na niya ang sweldo niya para maibigay kay Lina at maibili ng gamot ang ina. Ngumit sinalubong siya ng mapang-abusong CEO na si Don Arturo, nakasuot ng plantsyadong mamahaling suit at kumikintang na sapatos. Sa harap ng lahat ng empleyado at kapwa riders na nakayuko lamang sa takot, padabog na ibinagsak ni Don Arturo ang logbook sa lamesa. "Kalahati ng mga parcel na naka-assign sa'yo ibinalik mo rito. Bakit hindi mo na i-deliver ang mga ito?" Dumadagundong na sigaw ni Don Arturo. Ang matatalim na matay nakatitig kay Jose na tila gusto niyang tunawin ang kanyang empleyado. Nanginig ang mga tuhod ni Jose. Pilit na nilulunok ang pagod at takot. "Sir, signal number 3 na po kagabi." Mahinam ulo ngunit nang inginig niyang pinaliwanag. Lumampas na po ang baha sa maraming bahagi ng siyudad. Namatay na po ang motor ko sa kalsada kaya inuna ko na lang po i-deliver ng nilalakad yung mga urgent na gamot. Hindi na po talaga kinaya ng katawan ko na itawid yung iba sa sobrang lalim ng baha. Mga palusot. Putol ni Don Arturo. Walang kahit anong bahid ng awa sa boses nito. Tinignan nito si Jose mula ulo hanggang paa na parang isang nakakadiring insekto. Napansin ng CEO ang 2 karton na hawak ni Jose na ibabalik sana sa warehouse. May bahagyang yupi at mantsa ng tubig ang gilid ng mga ito kahit na tuyong-tuyo at ligtas ang laman sa loob dahil sa mismong kapote ni Jose. "At ano to?" sigaw ni Don Arturo, malakas na inagaw at itinapon ng kahon sa paanan ni Jose. Nagbabayad ang mga kliyente ng malaki para sa perpektong serbisyo ng kumpanya ko, tapos basurang kahon ang i-deliver mo. "Sir, parang awa niyo na po." Pagmamakaawa ni Jose. Tuluyan na siyang napaluhod sa malamig na sahig habang pumapatak ang luha nito. "Iningatan ko po yan. Binalot ko pa ng sarili kong kaputi kaya ako nabasa. Kailangan ko po ng sweldo ko ngayon. Bukas ang deadline ng kapatid ko. May sakit po ang nanay ko." "Wala akong pakialam sa mga problema mo. Wala akong pakialam sa bagyo." Sigaw ni Don Arturo na umalingaw-ngaw sa buong warehouse.
pumuputol sa anumang pag-asa sa dibdib ni Jose. Kinuha nito ang kontrata ni Jose mula sa isang folder at walang awang pinunit sa mismong harapan niya. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Jose. Gumuho ang mundo niya. "Tignan mo nga yung sarili mo," panduro ni Don Arturo, puno ng pandidiri. "Ikaw, gusto mong umangat? Hindi mo nga kayang iahon ng pamilya mo sa squatters area. Magtrabaho ka na lang at wag nang mag-ilusyon. Hindi para sa mga tulad mo ang pangarap. Tanggal ka na at wala kang makukuha ni isang kusing sa akin." Wala sa sariling naglakad pa uwi si Jose. Basag ang dignidad, ubos ang pag-asa at manhib ang buong katawan. Wala na siyang trabaho, wala siyang maiuwing pera. Naisip niya ang walang tigil na pag-ubo ng kanyang ina at ang luhang tutulo sa mga mata ni Lina kapag nalaman nitong hindi siya makakapag-exam. May kaisa-isa na lamang siyang barya sa bulsa, 20 piso, sapat na sana para mamasahe sa jeep pa uwi para makapagpahinga ang nananakit at pagod na pagod niyang katawan. Habang naglalakad siya sa isang madilim at binahang underpass sa ADSA, narinig niya ang mahinang pag-ungol. Napansin niya ang isang maliit na figura na walang kalaban-labang tinatangay ng malakas at maruming agos papunta sa isang malalim at madilim na imburnal. Akala niyang una ay isa lamang itong inaanod na tuta o kusa. Ito ang naging pinakamahalagang moral choice ng buhay niya. Gutom siya, pagod na pagod, at yung huling barya na lang ang nag-uugnay sa kanya sa mabilis na pag-uwi. Namamanhid na ang mga binti niya sa lamig. Pwede naman siyang tumalikod. Wala na siyang obligasyon sa mundo na naging napakalupit sa kanya. Pero nang makita niyang unti-unting lumulubog ang nilalang, pinili pa rin niyang isugal ang natitira niyang hininga. Lumuson siya sa maruming at umaagos na baha, nakipagbuno sa lakas ng tubig at ginamit ang kanyang huling lakas para isalba ang maliit at walang malay na katawan bago ito tuluyang lamunin ng imburnal. Nang makaahon siya sa ligtas na gilid ng kalsada, binalot niya ang nilalang sa kanyang tuyong damit panloob. Maputik ito at halos hindi na humihinga. Dahil sa awa, iniuwi niya ito sa kanilang bahay ng palihim upang hindi mag-alala ang kanyang ina. Nilinisan niya ang putik ng nilalang gamit ang maligamgam na tubig at pinatuyo ito malapit sa lumang gasera. Doon, laking gulat niya. Hindi ito hayop. Mayroon itong pambihirang balat na kulay lupa, nakasuot ng pambihirang gintong kwintas at may matutulis na tenga. Habang nakatitig si Jose, napuno ng pagtataka at gulat. Umubo ng tubig ang nilalang at marahang iminulat ang mga mata nitong kumikinang na parang ginto sa dilim. Bumangon ng maliit na nilalang. Tinignan nito ang basang-basa at pagod na si Jose. Nang magsalita ito, ang boses nito ay malalim, buo at may dalang sinaunang kapangyarihan na hindi tugma sa kanyang maliit na anyo. "Iniligtas mo ang buhay ko mula sa puot ng inyong mundo, kaibigan." Wika ng nilalang habang hinahawakan ang kanyang gintong kwintas. Ang mga mata nito'y tila bumabasa sa kaluluwa ni Jose. "Wala pa akong nakikitang pusong kasing dalisay ng sayo. Ako ay si Prinsipe Andrade, ang tagapagmana at prinsipe ng kaharian ng mga duwende. At bilang utang na loob sa pagliligtas mo sa akin sa gitna ng iyong sariling pagdurusa, babaguhin ko ang iyong tadhana." Natigilan si Jose, hindi makasalita. Hindi niya noong alam noong lumuson siya sa baha na ang pinili niyang iligtas, kabilang ng pagkawala sa kanya ng lahat, ay ang mismong nilalang na mag-aahon sa kanila mula sa kalaliman ng kahirapan patungo sa pagiging napakayaman. Lumipas ang ilang araw matapos ang matinding bagyo. Sa ilalim ng lihim at maingat mapag-aalaga ni Jose, mabulis na nanumbalik ang lakas ni Prinsipe Andrade. Kabilang ng matinding kakapusan nila sa pagkain, ibinahagi ni Jose ang karampotong rasyon ng kanilang pamilya sa maliit na prinsipe. Isang hating gabi, habang mahimbing na natutulog ang ina at mga kapatid ni Jose, naramdaman niya ang isang banayad na pagyanig. Bumangon siya at nakita si Prinsipe Andrade na nakatayo sa maliit at maputig nilang bakuran. Ang gintong kwintas ng prinsipe ay naglalabas ng nakakabulag ngunit mainit na liwanag.
Panahon na upang bayaran ko ang aking utang na loob, kaibigan Jose. Pabulong na wika ni Prinsipe Andrade. Ibinaba nito ang kanyang maliliit na palad sa lupa. Sa isang kisap mata, humawi ang semento at putik. Walang ingay na bumukas ang isang kumikinang na hagdanan pababa sa kailaliman ng lupa. Naliliwanagan ng mga asul at luntinang lumot, tila mga bituin sa ilalim ng mundo. Sumama ka sa akin. Nais kang makilala ng aking ama. Kahit kinakabahan at bumibilis ang tibok ng puso ni Jose, nanaig ang tiwala niya. Humakbang siya pababa. Habang lumalalim ang kanilang binabagtas, unti-unting nawala ang amoy ng kanal at basura ng Maynila, napalitan ng sariwa, dalisay at malamig na amoy ng sinaunang kalikasan. Pagkatapos lamang ng tila 1 minutong paglalakad, bumulaga sa Jose ang isang tanawing hindi kailanman maiisip ng isang ordinaryong tao. Sila ay nakatayo sa isang dambuhalang kuweba na napakalawak, kasing laki ng 10 stadium na pinagsama-sama. Ang buong paligid ay nagliliwanagan dahil sa mga dambuhalang kristal na nakabaon sa mga pader. Sa ibaba, libu-libong maliliit na anino ng mga duwende ay mabilis ngunit organisadong nagpapalipat-lipat sa paligid. "Nasaan tayo?" tanong ni Jose, mangha at halos hindi makahinga sa ganda ng paligid. Nangiting sagot ni Prinsipe Andrade, "Nasa pinakapusod tayo ng kabundukan ng Cordillera, kaibigan." Kumunot ang noo ni Jose, lalong nalito. Cordillera, paanong nangyari iyon? 1 minuto pa lang tayong naglalakad mula sa Maynila. Tumawang mahinha ang prinsipe at itinuro ang mga kumikinang na ugat ng puno na nakabaon sa mga pader. "Yan ang mahika naming mga duwende, Jose. Para sa inyong mga tao sa ibabaw, ang lupa ay malawak at mahabang sukat. Ngulit para sa amin, ang mga ugat ng daigdig ay magkarugtong. Nakatikop ang espasyo at oras sa ilalim ng lupa. Ang isang hakbang namin dito ay katumbas ng daan-daang kilometro sa inyong mundo." Sa pinakagitna ng kuweba, nakaupo sa isang tronong yari sa mga ugat ng pinakamatandang puno ng balete ay si Apong Lupa. Ang presensya ng hari ng mga duwende ay nakakapangilabot, gulot punong-puno ng karunungan. Ang mga mata nito ay kasing kulay ng nagbabagang uling. "Isang tao ang nagligtas sa aking tagabagmana." Umalingaw-ngaw ang boses ni Apong Lupa. Parang nagkikiskisang mga bato ang tunog ng kanyang tinig, yumanig sa dibdib ni Jose. "Sa inyong ibabaw, ang mga tao ay sakim. Sinisira ninyo ang aming mga tahanan. Ngunit ikaw, isinugal mo ang iyong huling hininga at huling barya para sa isang nilalang na hindi mo kaano-ano." Napaluhod si Jose bilang paggalang, nanginginig ang mga kamay. "Wala po akong intensyong humingi ng kapalit, mahal na hari. Ginawa ko lamang po kung ano ang tama." Nangiti si Apong Lupa, isang bihirang emosyon mula sa isang sinaunang nilalang. "Dahil sa iyong dalisay na puso, bubuksan ko ang mga ugat ng mundo para sa iyo. Ang aming mga lagusan ay magiging iyo." Dito isinilang ang kumpanya na babaguhin ang kasaysayan ng Pilipinas, ang Kislap Express. Ang business model ay hindi makapanipaniwala ngulit totoo. Ang bawat punso sa ibabaw ng Pilipinas ay nagsisilbing portal. Kapag may i-deliver mag-parcel ang kliyente sa opisina ni Jose, ibinababa ito sa sikretong lagusan. Dadalhin ng mga duwende gamit ang kanilang mahika ng pangtikuplop ng espasyo patungo sa dambuhalang Central Sorting Hub sa Cordillera at palilitawin sa punso na pinakamalapit sa address ng tatanggap. Ang resulta, 1-hour magic delivery. Habang ang Goliath Express ni Don Arturo ay nakikipagbuno sa traffic sa EDSA, naghihintay ng clearance sa mga eroplano at nadidelay dahil sa bagyo, ang Kislap Express ay nakakapagpadala ng parcel mula Batanes hanggang Jolo sa loob lamang ng 1 oras. Walang ingay, walang traffic, walang palya. Dito isinilang ang Kislap Express. Mulit may isang problema. Paano magde-deliver ang mga duwende sa mundo ng mga tao nang hindi nagkakagulo? Dito ipinakita ni Andrade ang isa pang antas ng kanilang mahika.
Sa tuwing may parcel na lalabas mula sa isang punso or mound, ang mga duwende ay nagkakatawang tao. Gamit ang kapangyarihan ng lupa, nagmumukha silang mga ordinaryong delivery riders, matigikas, malilinis ang uniforme at palaging may banayad ng ngiti. Ang mga mata nito ay may kakaibang kislap at ang kanilang kilos ay napakabilis ngunit napakaingat. Hindi sila nakakaramdam ng pagod, hindi sila naiipit sa traffic at tila alam nilang bawat shortcut sa iskinita ng Pilipinas. Dahil dito, naging pambansang usap-usapan ang Kislap Express. Sa loob ng isang taon, nilampaso ni Jose ang Goliath Express. Sa social media, hindi magkamayawa ang mga netizens. Pinoy Shopper 99. Grabe, in-order ko ng 10 a.m. sa Cebu, dumating sa bahay ko sa QC ng 10:45 a.m. Teleport yarn? At ang pogi nung rider, sobrang bango pa, parang amoy bagong ulan na may halong sampagyata. Safe na safe pa ang item, walang kahit isang gasgas ang box. #Kislap Express status. Tita Vlogs, sana all ganito kabilis. Yung maintenance medicine ni nanay, akala ko ilang araw pa darating, wala pang isang oras nandito na. Ang galang nung rider, kaibigan ng tawag sakin at biglang nawala nung lumingon ako. 5 stars. Tech Review PH. Legit check. 10/10. Kahit signal number 3 at baha na i-deliver ang gaming laptop ko na tuyong-tuyo. Paano nila ginagawa yon? Kislap Express is the future of logistics. Business Mirror. Kislap Express. The mystery behind the fastest logistics company in Asia. Who are these riders that never seem to age or get tired? Sa loob lamang ng isang taon, ang hamak na delivery rider na tinanggalan ng trabaho sa gitna ng baha ay naging isa sa pinakamayaman at pinakarespetadong logistics company owner ng bansa. Nilampaso ni Jose ang industriya. Ang buwan ng handog niya sa kanyang mga katuwang sa ilalim ng lupa, hindi ito pera. Tuwing kabilugan ng buwan, bumababa si Jose sa lagusan, dala ang mga inihandang alay, mga binilod na matapang na tabako, malalaking banga ng tuba, mga sariwang nanga at tapayan ng purong-purot pukyotin. Ito ang pasasalamat niya sa mga duwende, isang banal na kasunduang hindi niya kailanman sinira. Ngunit ang tunay na nagpaiba kay Jose, hindi ang dami ng zero sa kanyang bank account, kundi kung paano niya ginamit ang kanyang kapangyarihan at yaman. Hindi niya nakalimutan ang bigat ng ulan at ang pait ng kahirapan. Ang pinakaunang milyong kinita niya ay hindi napunta sa pagbili ng sports car o pagpunta sa ibang bansa. Ginamit niya ito upang ipagpatayo ng isang maganda, konkreto at ligtas sa baha na bahay ang kanyang pamilya. Nang araw na iabot niya ang susi sa kanyang ina, umiyak itong naghuhulgol habang nakayakap sa kanya. Wala na tayong tutulubang bubong, ma. Hindi ka nadadapuan ng sakit. Bulong ni Jose habang pinupunasan ang luha ng ina. Tinupad niya ang pangarap ng kanyang mga kapatid. Si Lina ay hindi na namroblema sa matrikula at ginawa niyang head ng sarili niyang foundation. Si Marco ay pumasok sa pinakamahal na aviation school para maging piloto. Higit pa rito, ipinangalan niya sa kanyang yumaong tatay ang isang malawakang scholarship program na nagpapaaral sa libu-libong anak ng mga delivery riders. Naramdaman ni Jose ang pinakamatinding kalagayahan nang buksan niya ang isang free hospital wing. Ito ay isang malaking gusali na eksklusibo at libre para sa mga delivery riders at logistics workers na laging naaaksidente sa kalsada, ngunit walang pampagamot. Tuwing bumibisita si Jose sa ospital at nakikita ang mga nakangiting rider na naoperahan ng libre, tahimik siyang nagpapasalamat sa Prinsipe Andrade. Kasama sa mga inangat ni Jose sa putikan ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Renato. Pareho silang rider noon sa Goliath Express. Noong panahong walang-wala si Renato, noong mga gabing umiiyak ito dahil sa gutom,
si Jose ang nag-abot ng pamasahe at naghati ng kanyang delatang ulam. Nang yumaman si Jose, hindi niya ito iniwan. Nang malaman niyang lubog si Renato sa milyon-milyong pisong utang dahil sa sugal at pinagbabantaan ng mga sindikato, binayaran ni Jose ang buong utang nito nang walang hinihinging kapalit. Binigyan niya si Renato ng mataas na posisyon bilang Operations Manager ng Kislap Express. Binigyan ito ng bahay, kotse at dignidad. Parang tunay na kapatid ang turing ni Jose sa kanya. Salamat, Pards. Kung wala ka, baka patay na ako. Madalas sinasabi ni Renato noon habang umiiyak at nakayakap kay Jose. Pero ang utang na loob ng isang tao ay madaling matunaw sa init ng inggit. Habang patuloy na pumapailamping ang pangalan ni Jose sa mga balita at parangal bilang pinakamagaling na CEO, unti-unting nakaramdam ng pait si Renato. Tuwing naglalakad sila sa opisina, si Jose ang pinapalakpakan. Si Jose ang tinitingala. Habang siya, kahit operations manager na, ay nananatiling anino lamang. Bakit siya lang? Bulong ni Renato sa kanyang sarili isang gabi habang nakatingin sa malaking billboard ni Jose. Pareho naman kaming naghirap noon. Pareho kaming nabasa sa ulan noon. Bakit siya ang naging hari at ako ay sunod-sunuran lang? Ang maliit na buto ng inggit sa kanyang puso ay mabilis na tumubo, dinidiligan ng kanyang sariling kasakiman at pride. Dito pumasok ang demonyo sa anyo ni Don Arturo. Dahil sa pag-usbong ng Kislap Express, tuluyang bumagsak ang negosyo ng Goliath Express. Nawalan sila ng mga kliyente, palugi na ang kumpanya at desperado na ang mapang-abusong bilyonaryo na malaman kung ano ang imposibleng sikreto ni Jose. Kinausap ni Don Arturo si Renato ng lihim sa isang madilim na VIP room ng isang mamahaling restaurant. Inilapag ni Don Arturo ang isang malaking itim na briefcase sa lamesa. Nang buksan niya ito, bumungad ang 50 milyong piso sa cash. Ito ay panimula lamang, Renato. Nakangiting demonyo ni Don Arturo. Nakatitig sa nanlalaking mga mata ng kaibigan ni Jose. Gagawin kitang vice president ng kumpanya ko. Bibigyan kita ng shares. Hindi ka na magiging anino lang ng kaibigan mo. Ang kapalit, ibigay mo sa akin ang sikreto niya. Paano niya nagagawa ang 1-hour delivery? Nasaan ang mga warehouses niya? Nanginig ang mga kamay ni Renato. Naisip niya ang kabutihan ni Jose, ang pagbabayad nito sa kanyang utang, ang pagturing sa kanya bilang kapatid. Nungit nang makita niya ang kislap ng 50 milyong piso at marinig ang posisyong mag-aangat sa kanya sa itaas ni Jose, tuluyang nabulag ang kanyang konsensya. Kinagat niya ang alok. Mula noon, naging espiya si Renato sa loob ng sarili nilang kumpanya. Lihim niyang sinundan si Jose tuwing kabilugan ng buwan. Gamit ang isang hidden camera, na i-video niya ang pagbaba ni Jose sa isang madilim na lagusan at ang mga inaalay nitong tabako, tuba, nganga at pulot-pukyutan para sa mga aninong kumukuha nito. Kahit hindi maintindihan ni Renato ang buong mahika, alam niya kung saan nagaganap ang lahat. Gamit ang kanyang posisyon bilang operations manager upang i-trace ang mga blind spots sa ruta ng kanilang mga deliveries, dito niya nabuo ang mapa ng 12 pinakamalalaking punso hub sa buong Pilipinas, kabilang ang lokasyon ng lagusan papunta sa sagradong kuweba sa Cordillera. Kinabukasan, dala ang mapa at ang video footage, nagtumugo si Renato sa opisina ni Don Arturo. Ipinagbenta niya ang kaluluwa niya at ang sikreto ng taong tinawag niyang kapatid.
Nakahanda na ang entablado para sa isang madilim na gabi na babaguhin sa kanilang lahat. Pinili ni Don Arturo ang pinakamadilim at pinakasagradong gabi ng taon upang isakatuparan ang kanyang maitim na plano, ang hating gabi ng Biyernes Santo. Ayon sa mga matatanda, ito ang oras kung kailan pinakamahina ang mga mabubuting espiritu at pinakamalakas ang puwersa ng kadiliman. Gamit ang eksaktong mapa ng mga blind spots na ibinenta ni Renato, gumastos si Don Arturo ng daan-daang milyong piso upang imbitahan at umupa ng isang buong sindikato ng mga pinakamalalakas at pinakakinakatakutan na mga mambabarang. Ang kanilang misyon ay malinaw at walang awa. Wasakin ang lagusan ng Kislap Express, itrap ang mga nilalang ng lupa, at tuluyang ibaon si Jose sa kawalan. Sabay-sabay na pinaligiran ng mga inupang mga mambabarang ang 12 secret punso hub sa buong bansa. Sa pangunahing hub na matatagpuan sa isang tago at abandonadong lote sa Quezon City, personal na pinangahasiwaan ni na Don Arturo at Renato ang ritual. Nakatayo sila ng di kalayuan habang ang punong mambabarang, isang matandang lalaking balot ng itim na tela at may mga matang walang buti, ay nagsimulang umusal ng mga nakakakilabot na orasyon sa salitang Latin. Simulan niyo na, utos ni Don Arturo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na pananabik at kasakiman. Inilabas ng mga mambabarang ang kanilang mga sumpa. Una, sabay-sabay nilang sinabuyan ang ibabaw ng mga punso ng makapal at magaspang na asin. Ang asin na kilalang panlaban sa mga engkanto ay tumama sa lupa na parang kumukulong asido. Umusok ang paligid ng nakakapasong singaw. Sumunod, ibinaon nila ang mga pinaghalong kalawanging tanso sa paligid ng mga lagusan. Isang lason na sumisira sa daloy ng natural na mahika ng kalikasan. At bilang huling sumpa, ibinuhos nila ang itim na buhangin na hinukay pa mula sa mga lumang sementeryo, nagdadalang amoy ng kamatayan at pagkabulok. Sa ilalim ng lupa, sa sagradong kuweba ng Cordillera, naramdaman agad ang epekto ng walang awang pag-atake. Nandoon si Jose noong mga oras na yun, masayang nag-aabot ng mga tapayan ng tuba at purong pulot-pukyotan kay Prinsipe Andrade. Ngulit biglang nayanig ang buong kuweba. Ang mga dambuhalang asul at lunti ang kristal na nagbibigay ng liwanag sa buong underground hub ay biglang nag-crack. Sa harap ng nanlalaking mga mata ni Jose, ang pambihirang asul na kulay ng mga kristal ay unti-unting naging kulay dugo. Ang mga portal na nagsisilbing daanan ng Kislap Express ay nagsimulang gumuho, nababasag tila salamin. Umalinawang ang nakakabinging hiyawan ng mga inosenteng duwende. Ang ilan sa kanila ay natrap sa gitna ng pagta-teleport, naiipit sa isang madilim at walang hanggang dimensyon habang unti-unting kinakain ng itim na mahika ang kanilang mga lagusan. Ang mga parcel na naglalaman ng life-saving medicines at importanteng dokumento ay nilamon ng kawalan. Anong nangyayari? Sigaw ni Jose, pilit na ibinabalanse ang kanyang sarili habang umuuga ang lupa. Bakas ang matinding takot sa kanyang mukha, hindi para sa kanyang negosyo, kundi para sa mga maliliit na nilalang na itinuring na siyang pamilya. Ginamit ni Prinsipe Andrade ang kanyang gintong kwintas upang silipin ang ibabaw. Nang makita niya ang mga mambabarang, lumingon si Jose kay Andrade. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at galit. Tinaraydor tayo, kaibikang Jose. May nagbigay ng eksaktong lokasyon ng ating mga ugat at ang taong kasama ng mga itim na salamangkero ay ang iyong matalikim kaibigan. Parang binuhusan ng yelong tubig si Jose. Si Renato, ang taong inahon niya sa utang, ang taong tinuring niyang kapatid. Punumulikat ang puso ni Jose sa sobrang sakit na mabilis na palitan ng isang nag-aalalag galit na hindi pa niya nararamdaman sa buong buhay niya. Samantalang sa ibabaw ng lupa sa Quezon City Hub, handa na sanang magdiwang sina Don Arturo at Renato.
Nakita nilang tuluyan ng naging itim ang punso, umaaso ng bahong asupre. Tapos na ang Kislap Express. Malakas na halakhak ni Don Arturo, tinapik ng malakas si Renato sa balikat. Bilyonaryo na ulit tayo, Renato. Wala nang makakapigil sa atin. Pilit na ngumiti si Renato, ngumit sa loob-loob niya ay kinakain siya ng konsensya. Kumakabog ng mabilis ang kanyang dibdib, pinagpapawisan siya ng lamig na pawis. Anong ginawa ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Tinakpan ko ang aking sariling budhi para sa pera. Ngulit bago pa tuluyang magsara ang pinakamalaking lagusan at bago pa makapagbukas ng champagne si Don Arturo, biglang huminto ang hangin. Ang nakakapasong init ng itim na mahika ay biglang napalitan ng isang nakakapanindig balahibong lamig. At pagkatapos, yumanig ang lupa. Hindi ito ordinaryong lindol. Parang galit na bumubuka ang mismong daigdig. Ang makapal na semento ng abandonadong lote ay pumutok at nahati sa dalawa. Naglabas ng nakakapasong singaw at liwanag mula sa ilalim. Mula sa makapal na usok at lumilipad na alikabok, dahan-dahang umangat ang isang figura. Lumitaw si Jose. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik ngunit naningilid ang luha. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nasa likod niya ang mga immortal na gwardya ni Apong Lupa. Kahit maliliit na nilalang at hanggang tuhod lamang ng mga tao, nag-uumapaw ang kanilang nakakatakot at mabigat na presensya. Nababalot sila ng sinaunang baluti gawa sa pinakamatitigas at pinakaitim na bato, obsidian. Imbis na ordinaryong espada, ang hawak nilang mga sandata ay hinubog mula sa mismong init ng bulkan, mga nagbabagang sibat at palakol ng purong magma na tumutulo at tumutunaw sa sementong kanilang inaapakan. Bawat hakbang nila ay nag-iiwan ng nagliliyab na bakas sa lupa. Napatras ang mga mambabarang. Nawala ang ngiti sa labi ni Don Arturo at si Renato. Tila napako siya sa kanyang kinagkakatayuan, nanginginig ang buong pagkatao. Nagkatinginan sina Jose at Renato sa gitna ng makapal na usok, itim na mahika at nagbabagang magma. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Nakita ni Renato ang mga mata ni Jose. Walang galit na sumisigaw, kundi isang napakalalim at nakakadurog pusong sakit at pagkabigo. Humakbang si Jose palapit, hindi ininda ang nakakalasong usok ng tanso at buhangin ng sementeryo. Lahat ibinigay ko sa iyo, Renato. Basag, ngulit dumadagundong na sigaw ni Jose sa gitna ng labanan. Ang boses niya ay punong-puno ng hinagpis na mas masakit pa kung kahit anong pisikal na sugat. Noong wala kang makain, hinati ko ang pandesal ko para sa iyo. Inahon kita sa milyon-milyong utang mo. Kapatid ang turing ko sa iyo, Renato. Kapatid. Bakit? Bakit hindi mo nan lang ako kinausap bago mo ako ipinagpalit sa ginto? Bumagsak ang mga luha ni Jose sa pisngi niya, humahalo sa dumi at uling sa kanyang mukha. Hindi makasagot si Renato. Nanamlabot ang kanyang mga tuhod at tuluyang siyang napaluhod sa basag at umuusok na semento. Nanginginig siya sa takot, konsensya at matinding pagsisisi. Gusto niyang humingi ng tawad, gusto niyang ibalik ang oras, ngulit alam niyang huli na ang lahat. Ang halimaw ng inggit na inalagaan niya ay siya ring lumamon sa natitirang kabutihan niya. Patayin niyo siya! Mga hangal! Tapusin niyo ang lalaking yan! Desperadong sigaw ni Don Arturo. Pilit na itinutulak ang punong mambabarang patungo kay Jose. Binayaran ko kayo ng milyon-milyon! Patayin niyo siya! Natauhan ang punong mambabarang. Itinaas nito ang kanyang tungkod na yari ng buto ng patay. Nag-iipon ng isang dambuhalang ulap ng itim at nakakalasong usok.
Isang sumpa na kayang patayin ng tao sa isang iglap. Binalot ng kadiliman ng kalangitan at itinutok niyang ng diretsyo sa puso ni Jose. Handa nang saluhin ang atake ni Jose. Nakahanda na rin ang mga gwardya ng lupa na itarak ang kanilang mga nagbabagang sandata. Ngunit bago pa man makawala, ang itim na sumpa ng mga mambabarang ay isang puwersa na mas matanda pa sa kasaysayan ng sangkatauhan ang pumigil sa lahat. Ang hangin ay huminto. Ang mga ibon sa kalangitan ay tumigil sa paglipad. Ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. Mula sa kailaliman ng lupa, umangat ang isang boses. Hindi ito nanggaling sa iisang tao. Umalingaw-ngaw ito sa mga bitak ng bato, sa ugat ng mga puno at dumiretso sa isipan at kaluluwa ng bawat traidor at kalaban na naroroon. Ang tinig ni Apong Lupa, ang hari ng mga duwende, ay nagdala ng puwersang nagpaluhod sa lahat ng mortal. Hindi niyo pag-aari ang lupang inyong inaapakan. Ang sigaw na iyon ay hindi lang tunog, isa itong pisikal na puwersa, isang nakakakilabot na shockwave ng purong enerhiya ng kalikasan ang sumabog sa ilalim ng lupa, nagpataob sa mga mambabarang at yumanig sa mismong pundasyon ng kanilang itim na mahika. Tumilapon ang punong mambabarang na bitawan ng kanyang tungkod na yari sa buto. Ang itim na ulap na nagbabadyang pumatay kay Jose ay biglang nahawi, tinaboy ng isang dalisay at mainit na hangin na nanggaling sa mga lagusan. Ito ang naging mitsa ng pinakamalakas na counter-attack ng kalikasan. Sabay-sabay na inihampas ng mga gwardya ni Apong Lupa ang kanilang mga nagbabagang sandata sa biyak na semento. Ginamit nila ang kanilang elemental magic, isang kapangyarihan na lumilinis at nagbabalik ng balanse sa daigdig. Sa isang iglap, ang nakakalasong usok ay nawala. Ang makakapal at nakakapasong magaspang na asin na isinabon ng mga mambabarang upang sunugin ng mga duwende ay biglang nag-transmute. Kuminang ito at naging purong, matatamis na puting asukal. Ang mga kalawanging tansong ibinaon nila ay natunaw at naging hamog sa umaga. At ang pinakanakakakilabot ng lahat, ang itim na buhangin na galing pa sa mga ulang sementeryo na amoy kamatayan ay biglang umusbong. Sa harap ng nalalaking mga mata ni na Don Arturo at Renato, ang itim na buhangin ay tumubo at naging mga namumukadkad na puting bulaklak ng sampagita, pumino ng hangin ng napakabango at payapang halimuyak. Naninig ang tuhod ng mga inupahang mambabarang. Alam nilang wala silang laban. Ang itim na salamangka ay kailanman ay hindi mananalo sa mismong kalikasang nagbibigay buhay. Takbo! Mga halimaw ng lupa yan! Tiil ng punong mambabarang. Walang lingon likod silang nagtakbuhan palayo, iniiwan ang kanilang mga gamit at ang mapagmataas na bilyonaryong umupa sa kanila. Bumalik kayo rito, mga duwag! Babayaran ko kayo ng doble, triple! Namamahos na sigaw ni Don Arturo, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Naiwan sa gitna ng mga namumukadkad na bulaklak at asukal si Renato. Napaluhod siya sa putik. Ang kanyang mamahaling sapatos at pantalon ay nabalot ng dumi. Tuluyan na sang nawalan ng lahat. Tinignan niya si Jose, umiiyak, namamalimos ng isang pangalawang pagkakataon. Jose, Pards, patawarin mo ako. Nagdilim ang paningin ko. Huwag mo akong iiwan. Ngunit tinignan lang siya ni Jose ng isang malamig at blankong tingin. Walang galit, ngunit wala na ring natitirang pagmamahal. Tinalikuran ni Jose ang dating matalik na kaibigan at naglakad pabalik sa lagusan. Iniiwan si Renato sa dilim, umiiyak at niyayakap ang lupa na minsan ay ipinagganulo niya. Kinabukasan, naging usap-usap sa buong bansa ang mabilis na pagbagsak ng Goliath Express. Dahil sa pag-atras ng lahat ng kanilang investors matapos ang pumalyang operasyon at ang daang-daang milyong piso na sinunog ni Don Arturo para upahan ng mga sindikato, formal nang nagdeklara ng bankruptcy ang kumpanya. Nakatayo si Don Arturo sa kanyang opisina, nag-iipak ng kanyang mga gamit sa maliit na kahon. Wala na ang kanyang mamahaling suit, gusot at pawis na siya. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Jose, nakapamulsa, kalmado
at pinaliligiran ng kanyang sariling legal team. Anong ginagawa mo rito, hamak na tagabuhat? Asik ni Don Arturo, pilit na pinapanatili ang kanyang pride. Ako na ang may-ari ng building na ito, Arturo. Malamig na sagot ni Jose. Inilalapag ang mga pinirmahang dokumento sa lamesa. Binili ko ang kumpanya mo sa halagang barya lamang. At hindi tulad mo, hindi ko ito susuluhin. Ipapamigay ko ang shares ng kumpanyang ito sa mga ordinaryong empleyado, riders at warehouse staff na inalipin mo ng maraming taon. Tanggal ka na. Lumayas ka sa paningin ko. Ginamit ni Jose ang mismong mga salitang ibinato sa kanya noon. Ngulit na yon, siya na ang may hawak ng mundo. Namumula sa hiya at galit, walang nagawa si Don Arturo kundi bitbitin ang kanyang kahon at maglakad palabas. Pinagtatawanan ng mismong mga taong dati niyang minamaliit. Ilang buwan matapos ang insidente, naganap ang pinakamasarap at pinaka-emosyonal na payback moment sa buhay ng pamilya ni Jose. Sa isang prestigyosong universidad sa Maynila, ginaganap ang graduation ceremony. Punong-puno ng mga nagmamalaking magulang ang malaking auditorium. Dumating si Jose ng tahimik, nakasimpleng puting polo lamang. Hindi alam ng karamihan sa madla na ang simpleng lalaking ito na nakaupo sa likuran ay ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang may-ari ng logistics empire sa bansa. Nang tumunog ang mikropono at tawagin ang pangalan ni Marco bilang valedictorian ng buong batch, umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan. Naglakad ang bunsong kapatid paakyat sa intabla, suot ang kanyang toga at may malaking ngiti na nakatingin sa direksyon nila. Sa tabi ni Jose, hindi napigilang humagulgol ng kanilang ina. Ngayon, malusog na siya. Maaliwalas ang muka at nakasuot ng isang magara ngulit disenteng barot saya, yari ng pinong pinya. Mahigpit na hinawakan ng ina ang magaspang na kamay ni Jose. Ang kamay na minsang namalyo sa paghila ng motorsiglo sa gitna ng baha. Salamat anak. Kung wala ang mga sakripisyo mo, hindi natin mararating ito. Bulong ng kanyang ina sa gitna ng mga luha ng kalagyakan. Para sa inyo, ma, hindi na tayo babalik sa dilim. Nakangiting sagot ni Jose. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad sila palabas, may isang pamilyar na boses na tumawag kay Jose. Sir Jose, sandali lang po. Lumingon si Jose. Sa di kalayuan humahangos na lumapit ang isang matandang babae, may hawak na gusot na resume. Ito ay walang iba kundi si Aling Marta, ang dati nilang malupit na landlady sa squatters area. Siya ang babaeng laging nagpapahiya sa ina ni Jose noon. Sinisigaw sa iskinita kapag delay sila ng isang araw sa renta at laging nagsasabing walang mararating ang mga magkakapatid. Ngayon nanginginig na ang mga kamay nito, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Jose. Nawala na ang kanyang kayabangan. Sir Jose, nabalitaan ko po ang tagumpay ng Kislap Express. Baka pwede niyo po akong ipasok kahit tagalinis lang sa ahensya niyo o kahit anong trabaho po. Matagal na po kasing walang umuupas sa mga kwarto ko. Baon na po ako sa utang. Tinignan lamang siya ni Jose. Naisip niya ang mga panahong umiiyak ang kanyang ina dahil sa malulupit na salita nito. Pwede sana siyang maghiganti. Pwede sana siyang ipahiya sa maraming tao tulad ng ginawa nito sa kanila. Ngunit ngumiti lamang si Jose. Isang ngiti ng taong tunay na malaya sa galit. Iiwan niyo po ang resume niyo sa opisina ko bukas, Aling Marta. Mahinahon at kagalang-galang na sagot ni Jose. Titingnan po namin kung may bakante. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Napatanga si Aling Marta, napaluha sa hiya at matinding pagsisisi. Wala nang masasakit pa sa isang taong mapagmataas, kundi ang mapakitaan ng purong kabutihan mula sa taong dati niyang inapakan. Sa araw na iyon, napatunayan ni Jose na ang pinakamatamis na paghihingi ay hindi ang pananakit sa kapwa, kundi ang patuloy na pag-angat at pamumuhay ng may dignidad kasama ang mga taong mahal mo. Lumipas ang panahon at ang mga pilat ng kahapon ay unti-unting natakpan ng masaganang bukas. Ang dating pangarap na tila bituin sa langit, napakalayo at mahirap abutin, ay naging realidad na hawak-hawak na ni Jose at ng kanyang pamilya.
Sa loob ng isang marangyang penthouse office sa pinakamataas na gusali sa BGC, nakatayo si Jose sa harap ng isang dambuhalang bintanang gawa sa kristal. Mula rito, tanaw niya ang unti-unting pagpatak ng ulan sa mga kalsada ng Maynila. Ang parehong ulan na dati ay nagpapaiyak sa kanya sa hirap, ngunit ngayon ay nagsisilbi na lamang na musika sa kanyang tagumpay. Wala na ang takot sa baha. Ang mayroon na lamang ay ang kapanatagan ng isang taong nagtagumpay laban sa tadhana. Humarap si Jose sa kamera para sa pagtatapos ng kanyang panayam. Sa likod niya, maayos na nakasabit ang mga larawang nagsisilbing pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi mga tropeyo o sertikulo ng kayamanan ang naroroon, kundi ang mukha ng mga taong naging dahilan kung bakit siya bumangon mula sa putikan. Humarap siya sa unang larawan at dahan-dahang ngumiti. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa galak. Maraming nagtatanong kung nasaan na ang pamilya ko. Panimula ni Jose, ang boses ay matatag at puno ng pagmamalaki. Iyan si Lina, ang kapatid kong dati ay halos mawalan ng pag-asa dahil sa exam permit. Ngayon, isa na siyang ganap at lisensyadong doktor. Siya ang namamahala sa ating hospital wing para sa mga kapuspalad na riders. Wala nang kailangang mamatay na dahil lang walang pambayad sa gamot tulad ng halos mangyari sa amin noon. Lumipat ang kanyang paningin sa katabing larawan, isang binata na nakatayo sa harap ng isang modernong jet. At iyan naman si Marco, ang bunso naming nangarap lang makakita ng eroplano sa malapitan. Ngayon, siya na ang piloto ng aming kumpanya. Siya ang nagdadala ng mga relief goods sa malalayong isla tuwing may kalamidad. Hindi lang ako ang nakaahon, pati ang pamilya kong minsang nalunod sa kahirapan ay kasama ko na ngayon sa langit ng aming mga pangarap. Ramdam sa bawat salita ni Jose ang matinding pasasalamat. Hindi niya malilimutan ang hirap ng kanyang ina na ngayon ay matiwasay na nagpapahinga sa kanilang malaking tahanan sa probinsya, humihinga ng sariwang hangin at malayo sa polusyon at baha ng syudad. Naglakad si Jose pauwi sa kanyang swivel chair. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang isang banayad na kalabit sa kanyang tuhod mula sa ilalim ng lamesa. Isang maliit at kulay lupang kamay na may suot na kumikinang na gintong kwintas ang dahan-dahang sumungaw mula sa dilim. Sa isang mabilis at sanay na pagkilos, dinukot ni Jose sa kanyang drawer ang isang pirasong binulot na matapang na tabako. Nang hindi tumitingin at walang pag-aalinlangan, inabot niya ito sa ilalim ng desk. Isang mabilis na paghablot at isang mahinang tila musikang hagighik ni Prinsipe Andrade ang sumunod. Isang lihim na pasasalamat na silang dalawa lamang ang nakakaalam. Ang tabakong iyon ay higit pa sa alay. Ito ay simbolo ng katapatan. Humarap si Jose sa kamera nang may diin na tingin, handa nang iwanan ng kanyang huling mensahe sa mga nanonood na naghahanap din ng pag-asa. Kaya sa mga nagtatanong kung ano ang tunay na sikreto ng aking imperyo, wika niya ng may malalim na kapanatagan. Piliin mo kung sino ang isasakay mo sa biyahe ng buhay mo. Huwag mong kakalimutan ang pamilya mo. Palagi kang tumulong sa mga nasa laylayan at higit sa lahat. Huminto siya sandali. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na tila may lihim na binabantayan. Huwag na huwag kang babangga sa mga naghahari sa ilalim ng lupa.